Pag-usapan natin, tatalakay sa mga kaganapan sa ating lokalidad. Pag-usapan natin, hihimayin ang mga usaping umiiral sa bawat pampublikong tanggapan. Makinig na at pag-usapan natin, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Kasama ang inyong kaibigan Arnel Avila. Pag-usapan natin. Ay, Tuesday na uli. Para nung isang linggo lang Biyernes. Morning good, mga katoto, mga karancho, mga kachokaran, mga textmate partners. How are you today? Okay? Ito po muli at nag-aanyaya. Uminom kayo ng rice coffee ng Mark Cafe. Good morning, Engineer Ingy Marcamonias at kay ating Rosalie. Itong dalawang ito, kumpare ko na at kumare ko na, magiging inaanak ko pa sa kasal. Ay, nako. Magandang morning po sa ating lahat. Yung mga nanonood sa atin, nakikinig sa atin, nakasubaybay sa Facebook Live. Ayan, medyo nginingitian natin ang umaga ng Martes. Pero sa kabila po nito, ipinababatid ko sa inyo na medyo tumaas uli, ang kaso ng mga COVID cases natin sa lungsod po ng Lucena. Mamaya, ibibigay ko po sa inyo yung kabuuang detalye sa pamamagitan ng chart na ipinapadala sa atin ng IATF or ng Interagency Task Force. Dahil po rito, muli, kasusubo ko lang nung atsara ni Kay, walang umay, alis umay. Para muli magpaalaala sa lahat na muli ay obserbahan ng mahigpit. Paalala natin ang ating director ng Philippine National Police. Mula po dito sa ating lalawigan ng Quezon, mula sa bayan po ng Tagkawayan. Kahapon, batay ho doon sa naging tala, nasa 19,000. Yung mga apprehension na nangyari doon sa mga maliban doon sa hindi nagsusuot ng face mask, mali ang pagkakasuot ng face mask. Yan na lang siguro yung medyo panlaban natin. So far, sa kabila ng mga nababalita na medyo dumadagsa yung dating ng mga vaccines by different brands, ito naman yung nakakalungkot. Kagaya halimbawa nito, yung inaabangang Pfizer, na I think around 193,000 doses. Okay? Take note, 193,000 doses ng Pfizer darating. Ito ngayon yung masaklap na balita. Ang distribution ng Pfizer sa NCR lang, Cebu at saka Davao. Maliban, doon nila ibubuhos. Ay, Mariose, paano ga tayo nito? Pagkatapos, yung AstraZeneca, na nasa 2 milyon ang darating. Ibubuhos lamang po ito ay sa NCR. Paktay na naman tayo dyan. Kawawa naman yung mga nasa Calabarzon region. Kawawa naman yung mga nasa ibang region na naroroon din ang mga pangamba. Tanging vaccination lamang ang nakikita nilang solusyon para kahit pa paano maging immune, kung hindi man makaligtas sa anumang uri ng virus. Ilan ho yan sa mga pag-uusapan natin sa kabuuan. Of course, COVID update, local news. Ito yung bago. Anong oras yung public address ni Presidente Duterte kagabi? I think around 9 o'clock in the evening, kaya lang nakatulugan ko na. Pero ang inabot ko, di yung bago siya magpaalam, yung sinabi ni Presidente Duterte na siya naman pala'y nagbibiro lang. Noong campaign period, noong 2016, para sabihin niya na yung palang isa sa mga campaign strategy niya, sabihin susugod siya sa Spratly Island at magdadala ng bandera ng Pilipinas, itutugsok doon para sabihin sa mga Chinese, sa mga China, umalis kayo, teritoryo namin ito. Ang sabi ng Presidente sa kanyang public address kagabi, joke, joke, joke. Oo.
Ay, yun laang. Siguro, kinulang pa sa paliwanag yung presidente kagabi, sinundan pa niya. Ang sabi niya, paano naman daw siya makapag-jet ski? Wala namang gasoline station doon. O, di baka mamaya, doon sa kalagitnaan ng kanyang biyahe si tumirik, paktay. Paktay. Ayan. Di ibig sabihin, joke. Yung isa doon sa mga campaign strategy niya noong 2016. At ito, pinakamasaklap sa lahat bago tayo mag-prayer. Okay? Yung lahat daw ng mga naniwala sa kanya na siya ay sasakay ng jet ski at magtatanim ng bandera ng Pilipinas para sabihin sa mga Chinong, lumayas kayo. Ang sabi ng presidente, ang mga naniwala sa kanya noon ay estupido. Stupid! Stupid! Nawala yung antok ko kagabi. Nung binanggit na ni Presidente yon. Nagbibiro lang naman daw pala ang Presidente. Okay? Anyway, sige po. Unahin ko na muna yung pinaka-importanteng sangkap ng ating program. At ito ho ay yung pinakakaabangan po ninyong portion, yung pag-usal natin ng mahalagang panalangin na siya pong gigiya sa atin sa lilipas na maghapon. So please, join me as I pray. Magandang umaga po, aming Panginoong Diyos. Salamat po sa iyo sa araw na ito, sa mga oras na ito, at sa pagmulat po ng aming mga mata ay nagudyat po muli ito ng panibagong pag-asa para sa amin. Lilipas po ang maghapon, dadako po kami kung saang lugar. Sana po ay gabayan ninyo kami at mailigtas ninyo kami sa anumang uri ng kapahamakan. Panginoon naming Diyos, amang nasa langit, maaring sa mga oras na ito, ay nagtataglay po kami ng mga karamdaman o suliranin sa aming mga buhay. Sana po ay hipuin ninyo kami at maibsanawa ang mga nararamdaman naming ito. Gayon din po naman ay patuloy din po naming hinihiling at itinataas sa iyo ang katuparan po ng aming mga kahilingan. Turuan niyo po kami na maging magaling pa sa aming propesyon at sa aming paghahanap buhay. Subalit, ang higit sa lahat, mas turuan niyo po kami na kami ay maging mabuti. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay. COVID-19 update sa lungsod po ng Lucena. As you can see in our chart for today, this is as of yesterday, 6 o'clock in the evening. Batay dito sa chart na ipinadala sa atin ni Miss Tintin, ni Miss Pearl, narariyan po, no, medyo mataas uli yung panibagong mga bagong kaso na naitala kahapon. We have here 16, 16 na bagong naitalang kaso sa lungsod ng Lucena kahapon as of 6 p.m. batay doon sa chart na ipinapakita namin sa inyo at na-receive natin kagabi. Okay? Sa kabila po nito, medyo may mababa namang tala ng mga gumaling or new recoveries na naririyan po makikita natin sa ating chart na 2 lang. At dahil dito, nagbigay po ito nakabuang bilang ng active confirmed cases na 164. Yung mga nakikinig po sa atin sa radyo, 164 yung ating active confirmed cases sa lungsod po ng Lucena. Okay? Thank you so much. Yan ho yung pinaka-latest update natin sa COVID status sa atin sa lungsod ng Lucena. Tumaas po uli ito sa 164 matapos na maibaba natin ito sa 7 noong March 6. Okay? March, April, May. Tayo ngayon ay May 11. So almost more than 2 months, pumalo uli sa 164. Matapos na ito ay bumaba sa 7 last March 6. O, dinadahan-dahan po natin para mas ma-digest natin yung discrepancy ng mga numbers. Mahalaga ho kasi yung numbers, no? Matapos na ma-achieve natin yung highest or yung peak numbers
of active confirmed cases last October by 279. Take note noong October last year, 279. Naibaba natin ito sa 7 noong March 6, 2021. Ngayon po, pumalo uli sa 164. Anong ibig sabihin? Nagpapakita ng indication ng possibility na in the next few days, maaaring malaki yung tsansa na tumaas po ito. Pero sana, kagaya ng panalangin natin, sana sa halip na tumaas, sana bumaba naman. Okay? At yan yung nakadepende po sa ating lahat. Okay? Hindi natin pagsasawaan, hindi naman natin dapat ikataranta. Ang kailangan lang natin ay sumunod. Ganon lang ho kasimple. Yung 279 nga na highest peak of active cases that Lucena was able to achieve or was able to attain, hindi ho tayo nataranta. At sa halip, ipinakita ng Lucinahin na sa pag-iingat, kaya nating pababain ito. Ngayon, ito na naman, tumataas uli. Huwag na tayong pumayag, no? Tuldukan na ho uli natin ito. That's why, every day, palagi tayong nagpapaalaala para doon sa mga taong maaaring nakakalimot. Okay? Dako naman tayo sa ilang hanay ng ating mga lokal na mga pagbabalita. Kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. Paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga balita sa ibang dako ng ating lalawigan ng Quezon para higit na mapalawig ang pagkakaloob natin ng balita at impormasyon. Governor Danny Suarez dumalo sa Calabarzon Regional Conference on Peace and Development. Alamin natin ang detalye ng report mula kay Christine Monferro. Dinaluhan ni Punong Lalawigan Danilo E. Suarez ang Calabarzon Regional Conference on Peace and Development na inorganisa ng National Anti-Poverty Commission sa pakikipagtulungan ng pamahalaang panglalawigan. Ginanap ang nasabing aktibidad sa Quezon Convention Center noong ika-4 ng Mayo at nakiisa rin sa nasabing conference ang mga regional officers ng iba't ibang ahensya, partikular na dito ang National Anti-Poverty Commission, Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Department of Labor and Employment, National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict, at National Commission on Indigenous Peoples. Dumalo rin sa nasabing conference ang iba't ibang sektor sa Calabarzon gaya ng mga mangingisda, magsasaka, katutubo, transport groups at iba pang mga samahan. Sa naging pananalita naman ni NAPC Chief of Staff Elias Labro, kanyang binigyang diin ang pagtalakay sa laman ng Executive No. 70 at ang pagbibigay ng impormasyon hinggil sa kalalagayan ng kahirapan ng bansa kung kaya dahil sa hirap ay napupunta sa maling direksyon. Para naman kay Governor Suarez, kanyang ipinabot ang suporta sa mga programa at proyektong ginagawa ng NAPC, gayon din ang pagnanais nito na mapagkalooban ng sapat na budget para sa ahensya sakaling bumalik ang lahat sa normal upang matugunan pa ang adhikain ng ahensya. Samantala, bukod sa naging open forum at press conference ay nagkaroon din ng signing sa Calabarzon Peace and Development Manifesto. Para sa pag-usapan natin, Christine Monferro, nag-uulat. Maraming salamat, Christine Monferro, opisyales ng mga barangay Bigo sa bayan ng Pagbilao. Nagpaabot ng pasasalamat kay Congresswoman Helen Tan. Alamin natin ang report mula naman kay Ronald Lim. Dahilan sa pagdadala ng proyekto para sa anong barangay, labis na pasasalamat ang nabigkas ng mga opisyales ng Barangay Bigo sa bayan ng Pagbilao, Quezon kay 4th District Congresswoman Dr. Angelina Helen Tan. Ito ay matapos na maghatid ng proyektong pagtatayo ng covered court sa lugar na isa sa hiniling ng mga namumuno dito. Sa maiksing programang isinagawa dito, nagbigay ng kanikilang mensahe ang mga dumalong personalidad sa naturang groundbreaking. Ilan sa mga ito ay sina Carlo Villasin na naging representante ni Congresswoman Helen Tan, Pagbilao Quezon Vice Mayor Joseph Garcia, Councilor Macul Martinez, Chairwoman Glenda Luna at marami pang iba.
ang pasilidad na nabanggit ay batay na rin sa kahilingan ng mga namumuno sa lugar na kanila ipinadala sa tanggapan ng kongresista na siya namang agad na binigyan tugon nito. Hindi naman ito binigo ng kongresista at agad na nagpadala ng mga tauhan niya upang magsagawa ng nasabing proyekto. Sa mensahe ni Barangay Bigo Chairwoman Glenda Luna, inihayag daw ang kanyang lubos na pasasalamat kay Congresswoman Tan sa pag-aaloob sa kanila ng nasabing covered court. Ayon naman kay Pagbilao Quezon Councilor Martinez, malaking tulong ito para sa mga residente ng naturang barangay at maging sa mga kalapit nitong lugar dahilan sa maaarian niya itong maging evacuation center sakaling magkaroon ng trahedya dito. Pahayag naman ni Vice Mayor Garcia, bukod rin sa pinakagamit nitong basketball court na bagamat hindi pa rin pinapayagan ng paglalaro ng basketball, ay pwede rin ito maging lugar na pagdarausan ng iba't ibang mga aktibidad sa nabanggit na barangay at sa iba pang maaaring paggamitan nito. Nais po namin na maiparating po sa amin pong minamahal na Congresswoman ang aming pasasalamat. At magagamit po ito na evacuation center na kung mayroon pong kalamidad at saka kung ano po mga gagawin na gawain ng mga barangay ay yan po ay napakalaking bagay. Napakapalad po natin sapagkat ang ibibigay po mismo hindi lamang po court kundi mayroon na pong lubong. Na ito po ay masasabing magiging isang multi-purpose building. Madami po ang pwedeng paggamitan. Binigyan pasasalamat rin ng mga nasabing opisyales ang siyang nag-donate ng lupa na upang mapagtayuan ng covered court na si Ginang Corita Cory Marino na sinabing hindi lamang sa ngayong panahon mapapakinabangan ang pasilidad na nabanggit kundi maging sa mga darating pang mahabang panahon. Tiniyak naman ng representative ng doktorang kongresista na si Carlo Villasin na ang pagtatayo nito ay umpisa pa lamang ng mga proyektong ipagkakaloob ni Congresswoman Tan sa mga mamamayan sa bayan ng Pagbilao, Quezon at marami pa anya siyang ihahatid dito na sadya namang ikatutuwa ng mga pagbilawin. Ang pagtatayo ng ganitong uri ng pasilidad ay naisakatuparan dahil na rin sa pagnanais ni Congresswoman Helen Tan na mapagkalooban ang kanyang mga kababayan ng mga posibilidad na makapagbibigay ng tunay at serbisyong mapapakinabangan ng mga ito. Para sa pag-usapan natin, Ronald Lim, nag-ulat. Maraming salamat, Ronald Lim. Training sa tamang paggamit ng makinaryang pangsaka isinagawa para sa mga magsasaka ng barangay Ilayang Talim. Alamin natin ang report mula naman kay Josa Cruzat. Lubos ang naging pasasalamat ng sangguniang kabataan ng barangay Ilayang Iyam sa pangunguna ni SK Chairperson Arnie Rosales sa mga mabubuting nag-sponsor sa kanilang isinagawang barangayanihan pantry kamakailan. Taos sa pusong kagalakan ang ipinaabot ng konseho kila Konsehal Benito Baste Brizuela Jr., Kagawad Tess Asensi, Kagawad Tony Dicena at sa iba pa mga nagbigay donasyon na may mabubuting loob. Ang barangayanihan pantry na ito ay isinakatuparan ng konseho katuwang ang mga opisyalis ng ating barkada kontra droga at kabataan kontra droga at terorismo ng kanilang lugar, Barangay Peace and Order Committee at ng ilang mga tanod sa may bahagi ng Purok Sampaguita sa naturang barangay. Dito ay inihain sa hapag ang mga pangunahing pagkain gaya ng sari-saring uri ng gulay at itlog na libreng makukuha ng mga residente sa nabanggit na lugar na siyang sasapat lamang sa kanilang pangangailangan. Ayon sa SK Chairperson, layunin ng programa na ito na makatulong kahit sa maliit na pamamaraan upang maibsan ang gutom ng kanilang kabarangay. Kaugnay pa rin ito, siniguro naman ni Rosales na sumunod sa atas na minimum safety health protocols ang mga nakiisa rito, katulad na lamang ng pagsusuot ng face mask at pagtalima sa social distancing. Pahayag pa ng SK Chairperson, sana ay patuloy ang pagtulong ng mga mabubuting sponsors na nabanggit sa mga susunod na aktibidad ng konseho na may kinalaman sa pagbibigay sa mga lubos na nangangailangan. Ngayong nasa gitna pa rin ng pandaigdigang krisis pangkalusugan ang lahat, nang sa gayon ay kanilang mapagpatuloy ang walang sawang pagsuporta sa mga residente sa kanilang barangay, lalo tigit sa mga kabataan. Ang pagsasagawa ng naturang barangayanihan pantry ay isa lamang sa marami pang aktibidad na isusulong ng konseho bilang pag-alalay sa mga residente sa kanilang barangay. Para sa pag-usapan natin, Josa Cruzat, nag-uulat. Maraming salamat, Josa Cruzat. Ipinamahaging fertilizer at voucher para sa mga magsasaka sa barangay Ibabang Iyam, pinangunahan ni Kuya Mark Alcala. Alamin natin ang report mula naman kay EJ Bagnes. Pinangunahan na Executive Assistant at Youth Advocacy Ambassador Kuya Mark Alcala
ang isinagawang distribution ng fertilizer para sa mga magsasaka sa barangay Ibabang Iyam. Kasabay rin ito ay personal na inabot din ni Kuya Mark Alcala ang voucher sa mga magsasaka ng naturang lugar, katuwang sina City Agriculturist Melissa Litargo at punong barangay Gina Sares, kasama sila Senior City Councilor at Chairman on Committee on Agriculture, Konsehal Anacleto Alcala III, Konsehal Patrick Norman Nadera, Konsehal Amor Lacerna at Konsehal Baste Bresuela Jr. Ang naturang programa ay mula sa Department of Agriculture sa ilalim ng programang Rice Resiliency Program sa pakikipagtulungan ng City Agriculture Office at ng pamahalang panlunsod. Sa naging mensahe ni Kuya Mark Alcala, sinabi nito na patuloy ang pakikiisa ng lokal na pamahalaan upang matulungan ang sektor ng agrikultura sa lungsod. Aniya, ang mga ipinagkaloob na tulong na ito naway maging simbolo ng pag-asa sa kabila ng hirap na dulot ng patuloy na nararanasang pandemya. Nakiisa naman sa aktibidad na ito ang sangguniang barangay Ibabang Iyam at ilang mga opisyales ng naturang lugar. Taos-puso naman naging pasasalamat ni Kapitana Gina Sares sa pamalang panlunsod sa pamumuno ni Mayor Roderick Dondon Alcala, gayon din kay Kuya Mark Alcala sa pagkakaloob ng tulong para sa mga magsasaka ng kanilang barangay. Para sa pag-usapan natin, EJ Bagnes, nag-uulat. Maraming salamat, EJ Bagnes. Sumayin niyo ang kabuuang detalye ng ilan natin mga pagbabalitang lokal kinalap sa iba't ibang bahagi ng ating lungsod. At paminsan-minsan ay dumadako ng ilang mga balita at impormasyon sa ibang dako ng ating lalawigan para higit nating mapalawig ang pagpahayo natin ng mga balita at impormasyon. Maraming salamat dito sa ating mga nakatuwang na sina Christine Monfero, Ronald Lim, Josa Cruzat at EJ Bagnes. Okay? Hala, sige po. Sige, thank you ha. Mama Liabe ito? Hindi. I love you to. Ano ba yung nakasulat dito? Hindi ko maintindihan. Kuya Arnel, huwag na tayong umasa na padadalhan tayo ng vaccine. Huwag naman. Hindi naman kasi kinakailangan tayong umasa sa Diya, Kuyang James Tadyosa, sapagkat ang totoo niyan, si Mayor Dondon Alcala, bago pa man ang lahat ng ito, nakapaglaan na po ng halagang 350 million pesos. Katuwang ang sangguniang panlungsod. Yun nga lamang, ang sabi nga ho natin, reality strike na sadyang inuuna ng national government yung mga malalaki ang populasyon na merong malalaki ding mga kaso. Pero sabi naman itong si Kuyang Nelson Antinor, sabi niya sa kanyang opinion, mas mainam nga dapat unahin yung mga maliliit pa ang kaso eh. Iyon ang dapat na bombahin para hindi kumalat. Oo nga naman, no? Tama nga naman. Kaya lang, ano ba naman ang magagawa natin? Halimbawa dito sa lungsod ng Lucena, halimbawa sa Kalakan ng lalawigan ng Quezon, kung ang priority ng national government, kagaya halimbawa ng Pfizer, mataas ang efficacy rate ng Pfizer. Pag sinabi mong mataas ang efficacy rate ng Pfizer, malaki at mas malaki yung tsansa mo na labanan ang COVID kaysa doon sa Sinovac. Yun nga lang, kagaya ng binagit natin kanina, yung dumating na 193,000 doses, dami no? 193,000 doses ng Pfizer kagabi dumating. Pero sabi ho ni Secretary Carlito Galvez, ito daw ho ilalaan sa NCR, Cebu at Davao. May padating din na nasa 2 million doses ng AstraZeneca. Ang sabi din po nila, darating naman ito at pagdating, ibubuhos naman sa National Capital Region. Department of Health, parang awan nyo na. Kami na may mga tao din sa amin. Oo. Kami naman po tinatablan din ng sakit. Marami po sa mga kababayan namin, hindi lamang po sa lungsod ng Lucena, kundi sa kabuuan po ng lalawigan ng Quezon, umaasa din na kahit pa unti-unti man laang maturukan din po kami. Now,
Anyway, ang sabi ho ni Secretary Carlito Galvez, by June next month, ano ba tayo ngayon? May. Sa June, sa susunod na buwan, inaasahan daw po humigit kumulang nasa 20 milyon na ang maaaring dumating na bakuna sa ating bansa. Pero sana naman, kahit konting pagtingin, kung manggagaling sa inyo, kami naman po yung mga tao rin. Naghahanap din naman kami ng kalinga. Gusto rin naman ng aming mga mamamayan sa lungsod ng Lucena at sa lalawigan ng Quezon na madamay din naman kami sa distributions ng mga gamot. Para KEPA at ang mga local government units, hindi lang ang Lucena, naglaan ng kaukulang pondo para pambili ng bakuna para yun naman kanilang mga mamamayan maproteksyonan din laban sa virus. Bakit naman hindi kami nababahaginan? Please, mga taga-Department of Health, Region 4A, nadoon na yung naunang pasasalamat namin sa inyo sapagkat nabahaginan nyo ang lungsod ng Lucena, I think around 2,300 doses, which is very, 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 very minimal. Baka naman po this time, sa nagdadating ang uling milyong doses, baka naman kami mabahaginan nyo na rin. Parang naman nang sa ganon, kami sa lungsod ng Lucena, kami rin sa lalawigan ng Quezon, ma-achieve din naman namin yung sinasabi ninyong herd immunity. My gulay. Again, thank you so much, Engineer Ingimar Camonias. Masubukan nga pala ito. Basa nyo rice coffee. So, maliban sa Mark Choco, meron ng Mark Cafe, meron pang Mark Stevia food supplement, meron pang Mark Capsule food supplement, pagkatapos meron pang SM Mineral Water. Iba pala to, kay Miss Lilibet pala to. Sa SM. Ngayon may bago Pagkatapos meron din silang face shield. Ngayon may bago. Rice, coffee. Available na po ito sa mga drugstores and all leading supermarkets. Mabibili ninyo. Matikman pala ito mamaya, okay? Magiging inaanak ko ito sa kasal Kumpare-kumare ko na Magiging inaanak ko pa sa kasal. Itong si Ingimar at saka si Rosalie Camonias. Ikakasal sa kanilang 25th wedding anniversary on May 25, 2021. Magnininong uli ako Babalik tayo sa second half. Makalipas po lamang ang ilang mga paalala. Uy, Ken! Coffee? Thank you, Eric, pero meron na ako nito Mark Cafe. Ano ba yung Mark Cafe na yan? Ito yung coffee na healthy na. May sarap pang natural. Ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Ang kape may natural na sanggap mula sa pinagsama-samang herbal extract. Kaya para sa kumpletong araw, mag-Mark Cafe ka na. Pagod na kayo, no? Sabi ko naman sa inyo, mag-Mark Cafe na kayo. Iba na yung masustansya na. May sarap pang natural. Mark Cafe. Ang sarap ng natural. Niyakap natin ang pagbabago at tinutol ang tanikalang pumigil sa pag-unlad ng Lucena. Sinubukan nating maramdaman ang paglalahad ng mga programa sa malumanay at walang pananakot na pamamaraan. Sama-sama nating ibinangon ang bagong Lucena sa pangungunan ni Mayor Dondon Alcala. Ito na ang tamang panahon para ituloy ang higit na kaunlaran at pagbabago. Kayang-kaya basta't sama-sama. Bangon para sa bagong Lucena. Bagong Lucena. Pilipinas kong mahal. Akay ang pananampalataya sa may kapal.
Pag-usapan natin host Arnel Avila would like to thank the following: Dr. Sherwin Liego, your skin doctor in Lucena, and SM City Lucena. Pag-usapan natin kasama ang inyong kaibigang Arnel Avila. Pag-usapan natin. Second half ng ating programang pag-usapan natin, happy birthday muna dito sa mga sumusunod na nagdaraos ng kanilang birthdays today. Unahin natin si Tita Alice Leonora de Mesa. Ang may bahay ni Kuya Jaime de Mesa ay nagbe-birthday pala ngayon. Ayan, isa rin sa mga suki natin yan sa umaga. Kapag wala siyang masyadong ginagawa sa kanilang bahay, ay nakasubaybay dito sa ating program. Happy birthday Tita Alice Leonora de Mesa. Ganon din kay Miss Irish May Decena Pabularcon. Happy birthday. Ganon din kay Miss Edna Ramos. Sino pa yung mga nagbe-birthday? Si Miss May Nevele or si Yam Nevele. Happy birthday. Si Malgrin Maureen Ariles. Nagdaraos din ng kanyang birthday today. Aba, ito pa lang si Kuyang Menan Almario ng Bayan ng Pagbilao ay nagbe-birthday din ngayon. Kasamahan natin ito sa broadcast. Okay? Kuyang Menan Almario, happy birthday. At ganon din kay Kuyang Noel Tubog. Aba, Kuyang Noel Tubog. When was the last time na tayo nagkaumpugan ng baso? Parang blessing pa yata ng bahay ninyo no ha? Okay? Itong si Kuyang Noel Tubog ay may bahay ni ating Ruth Marie Alejandrino na itong si Noel Tubog ay bayaw naman ni Konsihal Attorney Boyet Alejandrino at pamangkin naman si Attorney Gandir Alejandrino. Kompleto sa bati Noel Tubog, happy birthday Padre At sa lahat ng mga nagdaraos pa ng kanilang birthdays today, dadako lang ako dito sa mga comment section natin sa Facebook Live. Meron dito tayo mga babatiin. Good morning Tita Ains, Ellen Baltasar, Ray Consol, Brother, Paring Oni Ong, Paring Dr. Jose Albert at Maring Nimia Gabatin, Axel Batario. Uy, Axel, parang may nakita akong post mo, may nagpadala ng rose sa iyo Sweet naman nung nagpadala na yun. Parang food yata. Okay. Anyway, Nelson Antenor, Lourdes Dita, Paring Boboy, and Maring Alice Ong ng St. Peter Hardware. Ay, Brother Ronaldo Javierto, musta ka dyan? Anong state ka ba nando doon ngayon? Kailan ba mag-open daw yung Road 62? Dami nagtatanong. Parang nag-anniversary yata ng isang araw Okay, good morning Kapitan Tokayong Arnel Magbanlak. Paalala lang po sa May 12, 11 a.m. po ang bigayan ng birthday gift ng senior at PWD sa pamamagitan ni Mayor Dondon sa Lucena East 7 po tayo. Panawagan yan sa Barangay 10 ni Kapitan Arnel Magbanlak. May 12, di bukas yun, no? Ang bigayan ng birthday cash gift for seniors and PWDs. Okay? Kagawad Armhan Remojo, ang masipag na nagtataguyod din ng community pantry, kasama sina Monsignor Dennis Imperial. Magandang umaga Kagawad Armhan Remojo. And of course, kay Miss Lilibet Azores, watching from SM City, Lucena, Miss Gracel, Miss Megan Barroso, okay, ng Merhill College, morning good, okay. Maria Teresa de Rosas, pakibati po ang aking hubby, Francisco de Rosas, at kay Ferdi de Rosas ng happy birthday. Ayan, dami nagbe-birthday ngayon. Past President Kaloy Anyoso, Kuyang J. Chua, Miss Jessie Baldemor, how are you today? Ating Lerma Almacen Alfay Paharda, ang ating OIC Treasurer, Miss Cors Benjamin, di sa ating kaibigan, si Miss Maria Belen Sabala Palacio, morning good, at kay ating Felisa Tan. Okay? So, ayan,
Oy, maalala ko ha, ilagay na ninyo sa kalendaryo. Tayo ngayon ay May 11, no? Holiday tayo, kailan? Thursday, May 13. Dahil doon sa declaration ng Idil Fitr na inilabas kahapon ito, nakita natin Nasaan ba yon? Para mas mainami, supportado tayo Nandito pala sa kabila. Hirap ng madami ito pagka minsan nalilito ako doon sa... Ayan. Proclamation number 1142 declaring Thursday, May 13, a regular holiday throughout the country in observance of Idil Fitr or Feast of Ramadan. Sa ating mga kapatid na Muslim, ayan mabuhay po kayo dito sa inyong Feast of Ramadan sa May 13, 2021. Dahil dyan, walang pasok. Holiday. Okay? So sana po sa maagang oras na i-anunsyo natin, nakukuha ninyo yung information. Kasi kagaya noon, hindi naman maiwasan no? I think there was one holiday, I remember it right, walang mga nakapark dito sa paligid nung isang opisina. Nagkataong ako may kinuha. Pagkatapos, may nakasalubong ako, kapapark lang nung kanyang sasakyan. Isipin nyo, ang tanong niya, may opisina po ba ngayon? Naku, sabi ko, holiday po. Sabi, holiday ba? O biro nyo, So, mainam na tayo ay well-informed. Sayang kasi kung mag-e-effort pa kayong pumunta halimbawa sa mga public offices, wala namang opisina. Okay? Sige po, thank you so much. Happy birthday, Ma'am Florence Fleta. From your Cota Realty Development Corporation family, Cota Builders and Pueblo por La Playa family. Okay. Kaano-ano ito ni Kuya Tony? Okay, si Ma'am Florence. Ay, kumusta na nga pala, no? Kampon, si Engineer Prosi. Mayo na nga pala ngayon namang balita uli. Balita kayo, may pasasabugin si May papuputoking kwento si Si dating congressman, dating Secretary of Agriculture, Engineer Prosi Alcala by May. Hinihintay lang natin yung confirmation regarding that. Anita, ayaw, sabi ko na familiar sa akin si ating Florence Fleta May bahay. Birthday pala ngayon Kuya Tony Fleta, kumusta na kayo? Okay? Thank you. Maraming salamat po sa inyo. Okay. Sabi ho nung ilang mga teachers, kahapon kung matatandaan ninyo, may isang insidente ng krimen na nangyari diyan sa bahagi po ng Mayaw Parada. Sa likod lamang ho ng Mayaw Parada National High School. Kahapon din, sa umagang oras natin, ini-anunsyo natin agad-agad na si Mayor Dondon Alcala ay nakalaang maglaan ng 100,000 pesos as reward sa kung sino man ang makapagtuturo sa pagkakakilanlan ng suspect na bumaril at nakapatay sa 18 anyos na si Angelo Andes ng Mayaw Parada. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang puspusang investigasyon ng Lucena PNP sa pangungunan itong si Colonel Romulo Bong Albacea para halukayin at matonton kung sino itong suspect sa pamamaril na ito nang dahil sa tablet. Ngayon, may mga nagkakausap tayo mga teachers kahapon, ilan sa sinasabi ng mga ito, buklatin ko lang para masigurado ho tayo sana mabuklat ko pa. Napailaliman na naman ho ng gusto Teka sandali lang habang binubuklat natin ito. Ayan. Nawa po ay mabigyan ng hustisya yung bata. He is one of my player in athletics. Kita na ninyo. Baka mamaya kung player pa ng athletics ito,
Baka mamaya maging paboso pa sanang athlete ito pagdating ng araw. Pero nang dahil sa tablet, tarantado yung bumaril dito. Nakakasira ng umaga kahapon Ganito yung mababalita mo Isip-isipin mo, sabi nung teacher, no, nakausap natin, isa siya sa mga player niya sa athletics. Wala din daw naman pong ibang dadaanan, kundi mga taga-roon din lang sa loob. Okay. Yung description, sabi ko, madaling makilala to, madaling matunton ito. At alam ko, bilang na oras niyan. At hindi papayag si Colonel Bong Albacea, lalo pa nga, no? Biruin mo, baptism of fire sa ating Chief of PNP, Director General Guillermo Gilor Eliazar, na may ganitong mangyayari sa probinsya, sa lungsod na nasasakop ng kanyang kinalakhan sa lalawigan ng Quezon. Hindi papayag yan na hindi ma-resolve itong kaso na ito. Wala din daw naman pong ibang nadaan doon, kundi mga taga-roon din. Colonel Bong Albacea, sir. Mula dito sa mga nakakausap nating mga teachers, palagay ko mula ito sa Mayaw Parada. Wala din daw naman pong ibang dumadaan doon, kundi mga taga-roon din lang sa loob. Ito pa, may isa pa, may nagsabi pa sa atin dito. Ayan. Dali, nasaan yun? Ayan. Maibenta man po niya yung tablet. Nakaprogram po yun sa DepEd, sir. Ayan. Ito, maganda. Shh. Baka may nakikinig sa inyo. Unang-una, oras na binili ninyo yan, magkakakaso pa kayo sa anti-fencing law. Kasi bumibili kayo ng nakaw. O tarantado ka kung sino ka mang suspek ka. Anong gagawin mo ganyan sa tablet? Siyempre, may serial code number ho yan Pinamigay po ito. Ito yung bahagi ng mga ipinamigay na tablets ng DepEd Region 4. Ito yung isa sa mga pinangasiwaan ni Dr. Jimmy Panganiban, Mayor Dondon Alcala, sa isang ceremonial program para sa pagtanggap nitong mga tablets na ito para ipamahagi sa mga senior high school natin sa pampublikong paaralan. Ngayon, mag-ingat po kayong mabuti. Baka mamaya iaalok lang sa inyo yan ng 2,000-3,000. Ito may serial code po yan. Baka mamaya matukoy yan sa inyo. Ay makasuhan pa kayo ng anti-fencing law. At kung sino man itong tarantado, nakakagigil no? Biro mo, tablet lang, babarilin mo. Sana, bukang may maganda pa naman kinabukasan itong batang ito. Dahil sabi nung isang teacher, hindi ko na lang babanggitin yung pangalan, isa doon sa mga magagaling niyang player in athletics. Lumabas lang daw sandali yung bata para mag-reload or magpa-reload ng kanyang gadget at siguro may ginagawa doon sa school. 7:00 ng gabi. Kasi hodang sabihin mong madilim doon sa lugar, batay dito sa testimonya, mga taga-roon din lang ang dadaan doon. Ano yon? Dayuhan? Hindi taga-roon sa lugar? Aabangan lang yung bata para lang kunin yung kanyang tablet? Natudul lang niya sa lugar ninyo. Maaring naka-standby lang yan dyan, and by chance, natsyempuhan yung bata, hinold up, pilit tinangay yung tablet, ayaw ibigay nung bata, nitong si Angelo Andes, 18 years old, binatilyo, ayaw ibigay. Nung ayaw ibigay,
pinaputukan ng dalawa yung tarantadong mga assailants na to eh. Pinaputukan ngayon sa ulo yung bata, patay. Pagkatapos tinangay yung tablet. Hindi kayo. Ha? Sana may anak din kayo. Parang ngayon lang yata nangyari ganitong klase ng insidente, no? Sa Lucena, no? Sana may anak din kayo kung sino man kayong dalawang assailants na yan. At sana maranasan ninyo yung instant karma. Mga tinamaan kayo ng tech. Hindi alam kung ako lang yung presidente, sarap magmura na magmura dito eh. Okay? Kaya lang, sabi naman ni Harry Roque, presidente lang daw, may karapatang magmura. O sige, sabi nila eh. Kaya lang nakakalungkot. Yeah, because of this, sabi po ni Mayor Dondon Alcala, ay sasagutin na po nila. Okay? Sasagutin na po niya through the local government unit ang lahat ng gastusin ng pamilya simula sa burol hanggang sa libing, including the restoration of the face, shattered face of Angelo Andes. Sabi nung iba, ipatay na bakit ipapaayos pa? Wag. Bigyan naman natin ng respeto. No? Hindi porket patay na. Pababayaan na lang. No. You know, siguro nasa sa isip ni Mayor Dondon, nung sabihin niya na tutulong din siya para i-restore kahit papaano, medyo pagpasensyahan nyo na yung mga nag-aalmusal po sa mga oras na ito. Dahil doon sa tama ng bala ng baril, malaki ang naging epekto sa structure ng mukha ng binatilyo. Sabi ni Mayor Dondon, tutulong siya para sa restoration nito, para mabigyan naman ng respeto yung pamilya, lalo't higit pagdating doon sa concept of public viewing ng kanyang mga kaibigan at mga relatives. Alam niyo naman tayo, mga Pilipino bahagi ng ating tradisyon niya, yung sinasabing huling sulyap. Kahit man lang papaano, ma-restore, not necessarily on the full context of replacement, at hindi na idadaan pa ito kay Vicky Bello. Magkaroon lang ng konting restoration para lang bigay respeto doon sa pamilya, bigay respeto doon sa hindi inaasahan namatay dahil dito sa lintik na mga holdapper na ito. Colonel Bong Albacea, ang laki ho ng challenge sa inyo niyan. Kaibigan natin niya si Colonel Bong Albacea. Ever since, wala kaming naging masamang tinapay niyan. Pero this time, palagay ko, Colonel, sina-challenge ho kayo nito. Tsaka yung isa pa, yung dyan sa may bahagi ng Green Meadows Subdivision and all other parts of City of Lucena. Sampulan nga ho natin yan, Colonel Bong. Kasi pag nakita ng criminal elements na mabilis ang kilos ng ating kapulisan, yung mga nagbabalak pa na maaring gumawa ng karumal-dumal na eksena sa lungsod ng Lucena, magdalawang isip. Pag nakita nila in just a matter of time, in just a matter of hours and days, resolbado ang kaso, magdadalawang isip gumawa ng katarantaduhan yung mga criminal elements na yan. And we are praying and we are hoping na sa pinakamaagang oras, pinakamaagang sandali, maaresto yung pumatay sa 18 anyos na estudyante ng dahil lang sa tablet. Ng dahil lang sa tablet. Ito, parang ganito rin yata yun, no? Samsung yun kung di ako nagkakamali Kaya lang, siyempre, mas advanced yun. Gagamitin yun sa pag-aaral ng mga bata Taranta din gumawa ng. Ngayon, malaking hamon po, hindi lamang sa kapulisan. Malaking hamon doon sa mga residente ng Mayaw Parada. Kung sinasabi ng mga teachers, nasa na yan, balikan ko uli. Kung sinasabi ng mga teachers
na wala naman daw ibang dadaan doon kundi ang mga taga doon din. Regardless of the situation, kasi hodang madilim yan, maaaring siguro sa palagay, sa loob ng bata, palagay siya. Palagay ang loob niya. Dahil alam niya yung lugar nila, sila-sila lang magkakakilala. Who would expect na ganyan yung mangyayari? Diba? Nakakalungkot. Isip-isipin ninyo ng dahil sa tablet. Pagkatapos sa testimonya pa ng mga teachers, magaling na player niya sa athletics. Itong bata na ito. Pagkatapos ng dahil sa tablet, papatayin. Again, ulitin ko, baka mga late tuner yung iba. Nakaprogram po sa DepEd yung tablet na hinold up nung dalawang salarin kay Angelo Andes. Mainam na babala na rin po ito sa inyo. Baka ho kasi mamaya matrace sa inyo yung tablet na yan. Multohin pa kayo. Ngayon, malaki ang problema sigurado nung dalawang lintek na salarin. Paano nyo ibebenta ngayon yan? Baka mamaya, kagaya halimbawa ng gadget ko, meron itong pattern kung paano mo bubuksan. Ibebenta mo yan. Paano mo malalaman ngayon yung pattern yan? Di ba? May lock yan Anyway, sige. Yes, for the death penalty for heinous crime and drugs pushers. Okay, thank you. Salamat. Nakakalungkot, no? Nevertheless, maagang tumugon dito. At mismong kung makikita nyo kahapon si Mayor Dondon Alcala, sa maikling usap namin, yung pagsingit ko na siya ay makapanayam tungkol sa bagay na ito, sadyang windang lutang yung isip ng mayor At saka kilala ko na yung mayor, pagka yun alam niyo yung tawag niyo, yung malikot yung paa. Hindi yan. Pagka ganyan, malalim ang iniisip niya. Nakakalungkot lang, no? Nakakalungkot lang. Anyway, sige, sana wag lang masundan pa ito. At palagay ko, mas higit na kailangan lalo yung pagroronda ng ating mga barangay patrol, katuwang ang ating mga kapolisan. Sige po, salamat po ng marami. 100,000 reward. Again, uulitin natin. Baka may mga nararyan lang sa sulok-sulok ng Barangay Mayo Parada. At eksaktong mapapakinggan yung anunsyo natin ngayong oras na ito. Ulitin ko lang po sa inyo, 100,000 pesos yung reward na inilabas at inilaan ni Mayor Dondon Alcala para sa agarang pagkakakilala at pagdakip, pag-aresto dito sa dalawang suspect na ito. Sana po magtulong-tulong tayo. Ipakita natin yung pagkakaisa ng ating community sa ganitong klase ng mga kaso. Criminal elements. Dapat ito pinupuksa Nakakalungkot. Sana kung ito ho yung pagbabatayan natin, naroroon din, sapol yung paniniwala ko, narariyan lang sa paligid ninyo yung gumawa ng karumal-dumal na krimen na ito. Baka mamaya natatakot lang po kayo. Do anything you want. Pwede kayo makipag-ugnayan through text messages kay Kernel Bong Albacea. Ibigay alam ninyo kay Mayor Dondon o kung sino man yung maaaring sa palagay ng loob ninyo mapagkakatiwalaan ninyo para isuplong yung maaaring nalalaman ninyo sa nasabing krimen. Wag kayong mag-alala at tayo tutulong din para kayo makumbinsi
yung maaaring pwedeng kumbinsihin natin at baka mamaya naararyan lang at alam nila kung sino. Nag-aatubili lang na magsabi. Okay? Maraming salamat po sa inyong ginawang pagsubaybay sa araw na ito ng Tuesday. Balik tayo bukas, dating oras, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Ito po ang inyong gwapong kaibigan na si Arnel Avila. Again, always remember that every day may not be good, but there is always something good in every day. Pray, hope, and don't worry. Be a blessing to everyone. Good morning. Pagpalainawa tayo ng ating po may kapal.